Hello mga kabayan, welcome ulit sa aking channel. Sa video ito, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ng fuel filter at saka kung paano linisin yung kanyang screener. Ayan, so ang problema nito ay palyado yung makina. At ngayon, papalitan natin ng fuel filter. Tatanggalin natin itong fuel filter at saka tatanggalin natin yung screener at titingnan natin kung madumi ba siya. Ang makina na to ay 4HF1. Ayun. Ayan. Napakaitim ng laman. Siguro baka ito na yung dahilan kaya palyado yung makina na yun. Okay. Tap natin. Ayan. So ganyan siya kadumi. Ganyan kadumi yung filter, no? Ito. So okay. Palitan natin ng filter na bago. Mga kabayan, pasensya na kayo sa aking ginagamit na mga tools dahil ito ay hindi mga bago, pero hindi ko rin naman kayang iwanan to. So dahil medyo matagal-tagal na ang serbisyo nito sa akin, kaya may value na siya. So kahit ganito, hindi ko yan pinapalitan habang pwede pa, no? Okay. So ngayon, dahil okay na tong fuel filter, ngayon i-check natin itong kanyang screener kung may dumi ba o wala. Kabayan, ito yung tatanggalin natin. Itong bolt na to, may screener siya dyan. So tatanggalin natin, titingnan natin kung madumi ba. So lilinisin natin yan. Ito rin yung sanhi na minsan ay palyado yung makina.
So ang ibang diesel engine, wala namang screener minsan, pero dito sa 4HF1 ay meron. So ayan, yung washer. So ayan, dito, ayan, ayan yung screener nya, ito. So malinis naman siya. So siguro ang problema nun ay yung filter, fuel filter, hindi ito. So ayan, malinis naman siya. Hindi na kailangang linisin dahil malinis. Okay, dahil na check na natin to at napalitan natin ng fuel filter, so okay na siguro ito. Hindi na siya palyado. Okay, so dahil na-check na natin yung kanyang screener, okay naman, malinis naman siya, at napalitan natin ng fuel filter. Kapag nagpalit tayo ng fuel filter, kailangan nating ibomba itong priming pump na to. Ayan, iikutin lang to. Ayan, umakyat. So kailangan din natin tong buksan para dito sumingaw kung may hangin man na nakalagay sa filter ngayon. Dahil ang filter na to ay walang laman, so kailangan natin tong buksan. Ayan. So hindi naman totally tatanggalin, ganyan lang siya, no? Ayan. Kapag bukas na to, pero sa ibang filter may makikita kang 10mm na parang nakausli. Yun yung bleeder niya. Dahil dito walang ganon, dito na tayo sa may return. So, okay, ibomba natin to. Ayan, bomba lang. Ayan, kung makikita nyo, yung diesel umakyat na. Ayun. So ibig sabihin may laman ng diesel yung ating fuel filter. So i-close lang natin to. Ayan, i-close muna ito bago ito isara. Ayan. So ngayon wala nang hangin ang filter. So ito pwede na itong i-start. Andar na to ng 1 click. So ganun din kabayan, kapag minsan hindi natin maiwasan, kapag naubusan kayo ng diesel, halimbawa tumatakbo kayo tapos biglang tumirik dahil naubos yung kanyang diesel. So kapag nalagyan nyo na ng diesel, hindi yun aandar ng diretso. Hindi gaya ng gasoline engine na kapag nilagyan mo ng gasoline fuel, automatic aandar kagad yan. So dito sa diesel, hindi pa yan aandar dahil kailangan mo pang i-pump itong kanyang priming pump. Ganon din ang gagawin mo kapag naubusan ka ng diesel habang tumatakbo, at kapag nalagyan mo na ng diesel, ayun, ibobomba mo itong kanyang priming pump, at bubuksan din ang kanyang bleeder sa may filter. So ayun, kapag umakyat na yung diesel, idiin lang yon at ilock ulit ito kasi may thread yan sa ilalim. Kapag nasa ilalim na siya, dinin mo pa ilalim, maglalak yan kapag inikot mo. Saka mo ito hihigpitan tong kanyang bleeder.
So dalawang klase yung bleeder. Minsan may dito sa return, pwede ka mag-bleed dito. At sa ibang filter din, andito o may 10mm siya na doon lumalabas yung diesel kapag nagbe-blade. Okay. Dahil tapos na, napalitan natin ng filter at nalinis natin ang kanyang screener. So dahil nag-change oil na rin ako sa makina na to, ipapakita ko sa inyo. So ayan, kapag nagpalit kayo ng oil filter, kailangan lagyan nyo muna ng oil itong filter. Siya nga pala hindi pa nalagyan ng oil sa gilid, kailangan din itong lagyan sa gilid, ano. Doon naman sa ibang filter na itong puwitan ay nasa itaas, so hindi na yung kailangan lagyan ng oil, ano, dahil nasa taas naman siya, matatapon kapag nilagyan mo. So dito lang yun sa mga nakaganito ang posisyon, hindi siya nakabaliktad. Okay, lagyan muna natin ng oil itong rubber. So ayan, may oil na itong rubber dahil iniiwasan natin na baka kapag hinigpitan mo lumabas itong rubber. Mas maganda na yung madulas siya. Okay, so ikakabit na natin. Ayan, pasensya na kayo kung medyo basang-basa itong sa ilalim, dahil nga doon sa nag-bleeding ako ng fuel. So ayan, kakabit natin ang filter. Kailangan ang filter hindi sumayad yung lips niya dito sa mga gilid. So kailangan dire-diretso lang siya. Ayan, okay na siya. Nahigpitan ko na siya gamit yung aking filter wrench. Ilalagay ko na rin ang kanyang takip, ano, sa oil pan. Ayan, so kapag ito nahigpitan nyo na at nahigpitan natin ang oil filter, pwede nyo na siyang lagyan ng oil sa taas. Okay, lagyan natin ng oil. Okay, tapos na. So ang nilagay ko is dalawang 4 liters, ano, dito sa makina 8 liters. Pero yung nandun sa may oil filter, siguro mga kalahating litro yun. So 8 at kalahating litro. Okay, takpan natin at subukan nating pandarin kung okay na ba lahat, dahil napalitan na natin ng fuel filter. Okay, subukan natin i-start.
dahil okay na siya at wala nang problema, hindi naman siya palyado, no. Na-bleeding natin ng sakto, so okay na ito. Okay, hanggang dito na lang, at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell icon para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. So bye bye.